Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon po makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Fernando Cada. Good morning Mr. Cada. Sang kasalukuyan po, ano na ba ang pinakahuling impormasyon ng Pag-asa tungkol dito sa El Nino phenomenon? Gaano po ba kalaki ang tsansa na magpatuloy pa ito hanggang sa mga susunod na buwan? Base po sa ating mga impormasyon, ito po ay nanggagaling sa tinatawag nating International Climate Model. Ine-expect po natin na maaaring sa mga susunod na buwan, ito po ay sa buwan ng September, October, November, maaari pong halos nasa 90% or more than 90% na patuloy na magkakaroon po ng El Nino phenomenon at maaaring sa susunod na taon, ito po ay yung hanggang February, ito ay nasa 80%. Moderate category na po ang ating El Nino ngayon, kaya patuloy talaga tayong nakakaapekto ng kakulangan ng ulan dito po sa ating bansa. So ulitin ko lamang po, no, ang nararanasan na pong El Nino ay ito po moderate, simula po sa pagiging weak. Ngayon po ay lalo pa itong lumakas at inaasahan po natin magpapatuloy pa yan hanggang sa mga susunod na buwan at maaari pang umabot hanggang sa first quarter nga po ng susunod na taon. At Mr. Cada, ito naman po, tayo po ngayon ay nasa last day of June, pero napansin ko po na wala pong umiral na bagyo dito po sa loob ng ating par ngayong buwan. Ano po ba ang nakikitang dahilan ng Pag-asa? Unang-una po talaga dapat pag buwan ng Hunyo meron tayong average na 1 hanggang 2 bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. So nakikita natin dito talaga yung mga cloud cluster. Dito yan, ito po yung ating tinatawag na lokasyon ng Intertropical Convergence Zone. Pag man po ng June, dapat ang ating Intertropical Convergence Zone ay nandito po yan sa may Visayas or Mindanao. Subalit ngayon, halos at nakalipas na mga buwan, katulad naman ng June, ito po ay napakababa ng lokasyon. Pinagmumulan po ito ng mga bagyo, kaya nga po halos hindi na buo ang bagyo ng June. Ang isa pa pong dahilan, ang nag-prevail na weather system sa buwan ng Hunyo ay yung tinatawag nating Ridge of High Pressure Area. Ibig sabihin, hindi makaangat ang ating ITCZ, kaya wala po tayong nakitang posibilidad na pagkakaroon ng bagyo. At naging dahilan din po na meron tayong El Nino ngayong taon na ito, kaya talaga yung tsansa na pumasok sa par o mabuo sa par ang isang bagyo ay napakababa. At yun po yung nakita nating nangyari kung bakit talaga wala tayong naging bagyo sa buwan po ng June. Okay, so naintindihan po natin kung ano po yung mga factors na nakaapekto, bakit nga ba walang naranasan. Pero good thing na naman po yun, no, na wala pong umiral na bagyo dito sa ating part. Kabilang nga sa mga factors na ito nga ridge ng high pressure area at ganun din, ito po nga presence o epekto na rin na binabantayan po nating El Nino. At follow-up question na rin po, Mr. Cada, kamusta po ba ito nga mga binabantayan po nating sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Ito po ba ay malaki ang tsansa na pumasok o makaapekto dito sa ating bansa? Patuloy nga natin binabantayan yung mga series of low pressure area na yan po ay talagang embedded sa Intertropical Convergence Zone. Makikita natin sa ating satellite picture, ito yung halos dalawang nagpe-prevail na low pressure area. Ibig sabihin, yung pong axis ng ating Intertropical Convergence Zone across Mindanao, ay yun po yung nakakaapekto sa Mindanao. Pero itong LPA na nasa labas pa ng ating PAR, itong dalawang ito, ang patuloy nating babantayan. Sa mga susunod na araw, posibleng ating maging forecast scenario, ito ay maging isang ganap na bagyo o kaya po ito ay halos mag-merge at tuluyan maging isang LPA na eventually, pag ito ilalakas, posibleng nga pong maging isang tropical cyclone. At patuloy natin yung babantayan, pero sa nakikita naman natin, ito ay hindi papasok sa PAR at yung worst scenario kung pumasok sa PAR, ito naman ay hindi maglalandfall, kundi maapektuhan nito ang ating southwest monsoon o yung hanging habagat at yun ang inaasahan natin na posibleng magpaulan sa mga susunod na araw. Dito po yan sa may area ng Mimaropa, ng Visayas at ang malaking bahagi po ng Mindanao. And again po, meron po tayong binabantayan dalawang sama ng panahon ng low pressure area. Sa labas pa naman po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabanggit po ni Mr. Cada na meron po tsansa na ito po ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Pero ang maganda po dito, as of now, ay maliit pa naman po ang posibilidad na ito ay pumasok ng ating boundary. Pero kung yung pagpasok po nito dito sa ating part ay mangyari naman, maaari pong magpalakas ito dito po sa hanging habagat at siyang magpapaulan dito sa ilang bahagi ng Pilipinas. At ngayong araw na ito po, Mr. Cada, ano po bang inaasahan po natin lagi ng panahon sa ating bansa? Magpapatuloy ba ang maulang panahon dito yan sa Visayas and Mindanao?
Tama kayo dyan, Amor. Halos sa ating pagtaya ng panahon dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone across Mindanao, ina-expect po natin talaga yung mga ulap na dulot ng ITCC, lalong-lalo na po sa Mindanao, posible po talaga magkaroon ng mga katamtaman o kaya minsan ay malakas na mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Ina-expect po natin maaaring sa ilang bahagi ng Mindanao magkaroon po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito po sa Visayas, magiging maulap din po ang ating kalangitan pero mga light to moderate rains lang po ang posibleng maranasan. Sa natalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, expect po natin any time of the day magkakaroon po tayo ng mga isolated thunderstorm katulad po na nangyari kahapon at kagabi. Talagang nagdulot po ito ng mga malakas na mga pag-ulan pero sa almost short duration lamang po. Ayan, nako, doble ingat na lamang po para po sa mga residente ng Visayas and Mindanao kung saan dito nga po makakaapekto pa rin itong ITC o Intertropical Convergence Zone. At panghuling katanungan na lamang po, Ms. Ricardo, bagamat pumasok na tayo sa buwan po ng Hunyo, no, nitong mga nakalipas sa araw ay nakaranas pa rin po ng mainit na panahon ang malaking bahagi po ng ating bansa. So base po sa inyong datos, saan po ba naitala ang pinakamataas na temperatura at sa inyong assessment, normal lang po ba na kahit po buwan ng Hunyo ay ganito po kataas ang temperaturang naitala ng Pag-asa? Base sa ating temperature monitoring, pinakamataas na temperatura na ating naitala, month ng June, ito po ay naitala o nangyari noon pong June 17 at pumalo po sa 39.2 degrees Celsius at yan pa rin po ay sa Tuguegarao City. Yun po yung pinakamainit na temperature natin. Compare last May, mas mainit po yung 39.2. Ang una pong dahilan nito ay nandyan talaga yung halos predominant weather system natin o yung nagpe-prevail na ridge of high pressure area. Kaya talagang halos dito po sa Luzon, partly cloudy to cloudy lamang po tayo. Talagang wala pong masyadong naging pag-ulan sa may area ng Northern Luzon, kaya po nakapagtala tayo ng ganyang kainit na temperature. Okay, maraming salamat po, Mr. Fernando Cadas, binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. Fernando Cadas na isang weather forecaster ng Pag-asa. At yung po mga nakala po namin impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito lamang sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.